sa akin guys, okay? So instead yung iba ginagamit nila is sa 12 volts yung kina-cut off nila, or yung iba nagagamit pa ng relay, okay? Then na mataas ang ipirahe, tapos ginagabit sa output ng inverter. Ako is iba, ginagamit ko yung pagka-breaker nito para hindi masyadong mabigatan yung solid state relay. So i-demo ko, 12 volts, okay? 12 volts. Kahit nag-cut off na to at lilipat na to sa grid, hindi pa rin mamamatay yung 12 volts natin. Okay? So halimbawa, for example, nakaset ako ng 12.5. So dapat lower than 12.5 mag-off na to and lilipat to. So set natin. So down ko na 12.5, sample 11. So ay, sorry, dapat taasan ko pala, kasi taasan pa natin kasi 12.5 up pala yan and 11 po guys. So dapat greater than 13.2 mag-off pala to. Okay. Baliktad, kasi nagde-demo pala tayo, hindi pala tayo aantay na malobat. Yun, diba? Lumipat na siya sa grid, pero naka-on pa rin yung 12 volts natin. So itong LBD na to para dito sa ATS, and yung isang LBD ko doon para naman sa mga 12 volts loads na mas mababa ang set voltage setting. So ibalik na natin to sa 12.5, dapat mag-on to and dilipat to. So balik natin sa 12.5. Yun, lumipat na. Ulitin natin ng mas maayos. 13.2. Taasan natin. Yun, kita nyo umikot. Next, i-down natin. Yun. So ayos na. Okay, so good morning. Sensya na kakagising lang. Sabi tayo. So may mga nagtatanong sa akin about my video kung paano ko daw to connect sa my ATS. Okay, so here's an explanation. Okay, magto-throwing tayo mamaya, kasi ang pinagtataka nila, si ATS natin sa solar is 220 volts. Okay, pero bakit nakamitan ko siya ng 12 volts? Okay, dito sa input natin, explain muna natin. Dito sa input natin, ang supply nito is around kung hindi ko nakakamali, 0 to 60, I think 0 to 60 volts. Okay. I think and yung out niya, kung ano yung pumapasok dito, yun yung lalabas dito sa output. So kung 12 volts yung system mo, 12 volts ang pinasok mo dito, 12 volts din ang lalabas dito. Iti-trigger lang siya ng relay. So siguro maraming nagtataka bakit nagamit ko siya sa 220, 12 volts man yung lumalabas dito. Ganito po yan. So kung mapapansin nyo is ito yung input natin, di ba? MD plus. Meron siya ditong relay. Babalik na rin natin. Input negative natin, dumiretso doon sa negative ng output, which is dito. Okay. Which is ito. Okay. And yung positive input natin, duman siya ng relay. Ito yung coil natin. Papunta doon sa output. Okay. So, paano ko siya magagamit sa 220 kung lumalabas na yung voltage dito? For example, 12 volts tayo. Ang gagawin natin is ihahang natin to sa may board. Parang naka-isolate to. Okay. So, ganito yung itsura niyan. Okay. Ito yung relay natin. Okay.
yung dalawang pin na to, okay, 4 pins siya, ito yung coil, okay, and ito naman sige, iikot na lang natin dito, okay, ito yung papunta sa switch natin, okay, or para mas maintindihan dito, i-start natin dito, okay, para mas maintindihan. Okay, so ganyan, ito assume natin nandito, okay, ito yung papuntang switch, okay, okay. So pag yung relay is na-supplyan yan, kung for example ito is yan to 5 volts yung coil nya, kung ito is na-supplyan ng 5 volts, magkakaroon nito ng magnet. So yung switch natin, gano'n siya, so magkakaroon ng close connection to, okay, ito saka ito, yan, magko-connectahan yan. Kaya kung ano yung pinasok mo dito, dahil na-supplyan to ng 5 volts, kumonekta, yun din ang lalabas dito. So gano'n na explanation ito. So para magamit natin to sa 220, ang gagawin natin is ihahang natin tong dalawang terminal na to, ito at saka ito, okay. So hang na natin. So ito na yung relay natin. So kung mapapansin nyo dito is ano siya, ito yung gitna ng pin, papunta na dito sa plus ng in, okay, so input to, then ito naman yung out, papunta dito sa positive output, okay. So dahil ito is considered as hang na siya, hindi siya kasama sa circuit ng board, ang ihahang lang natin is yung in plus, kung dito, para hindi siya connected dito sa 12 volts input natin. So tinanggal ko lang yung relay para maipakita na walang connection yung gitna sa circuit, kundi doon lang siya pumunta. So ang gagawin natin, kuha tayong kutsilyo, dito lang natin siya ikakat. Magkabilaan siya. Natin dito. Magkabilaan siya guys. Meron dito, meron din siya dito. So ikakat din natin dito. Yun, wala na. Okay. Hindi na siya, wala na siyang continuity. Dito rin. Yun, wala na. Pag dito gagalaw. Okay. Yan. So, pwede natin ibalik to. Tinanggal ko lang siya guys. Pero kung gusto nyo shortcut, pwede nyo hindi tanggalin to. Doon nyo lang kaskasin. Okay. Solder na natin. So here's the explanation guys, okay? So natanggal na natin to. So wala na tong yung switch ng ano natin, relay natin is yung switch side is wala nang connection sa circuit natin, okay? Coil na lang yung nakakonect na relay natin. Okay, so move on na tayo dito. So gumawa ka ng drawing doon sa ATS natin. Okay. So ito yung solar natin, input 220.
and yung grid na 220. So dito natin usually nilalagay yung solar kaysa may normal power. Ito naman yung emergency. So about dyan, gawa na tayo ng ibang video. Bakit? Yan ang tawag dyan. Okay. Kasi pwede din kasing gamitin to sa generator. Okay, so kung bubuksan nyo ito, dito sa loob niya may makikita kayo dito na relay. Okay. Yung relay niyan is connected sa may ano dito, may motor dito. Okay. Assume na natin ito yung motor. Okay. Okay. So yung relay nito is ganyan siya kalaki. Meron siyang 1, 2, 4. Andin 5, 6, 7, 8 pins. Yung dalawa dun is coil. Okay. And yung 6 dun is switch. Okay. So okay na tayo dun. So hindi ko na i-explain siguro yung connection nito sa loob kasi masyadong haba yung video. Basta kung mapapansin nyo, merong wire na pumunta dito, dalawa from this relay. Okay. Dito rin meron din dalawa. Okay. Not connected. Yan. Okay. So ito yung natin. Ito yung LVD natin. Okay, ang idodrawing ko kasi hindi itong mismong LVD kundi yung relay na lang. So meron tayong coil and meron tayong switch. Okay. So yung switch natin hindi na siya kasama sa circuit ng LVD natin. Okay. So ilagay na din natin yung input. Negative and positive. Okay. So ito yan. Halimbawa sinet mo yung LVD mo ng 12.5, cut off na siya. Cut off. Then cut on siya ng 12.8. Okay. Di ba meron tayong ilaw? Yun yung parang pinaka-pilot lamp natin. Kung nag-on na siya o hindi. So ito, ang ginagawa ko is kinakat ko ito, pinuputol ko to. Ito, mamimili ako dyan kung ito or ito. Pinuputol ko yan. Then oops, ilalagay ko siya dito sa switch. Okay. And yung isang side putol din, lalagay ko dito sa kabila ng switch. Okay. Yung motor natin, kung sino yung may supply, yun ang susundan niya. Assume natin nag-cut off na siya kasi bumaba na siya sa 12.5. Ito is naka-close siya dati, hihiwalay na siya. Dahil na-cut siya dito, nawalan ng supply going to relay. So yung motor natin pupunta doon. Pupunta doon kasi ito yung susundan niya dahil ito yung may 220 volt supply. Okay. And kung halimbawa na-charge na yung solar natin, tumas na siya ng 12.8. Okay. Magko-close ulit to. Okay. Magko-close. Then dahil nag-close siya, so ito yung 220 natin. Yan. Which is connected dito. Dahil nag-close na siya, diretso na siya dito. Papunta doon sa may motor. So dahil na-supplyan na siya ng 220 and ito yung normal power natin, ginawa natin normal pa, babalik na siya doon. Ito yung parang pinaka-priority. Ito yung side na pinaka-priority ng ATS natin pag parehong may voltage. Yun. So yun lang guys. Minodify natin to, binuksan and binuksan din to. Although may isa pang option
halimbawa ito yung LVD mo, yun lang is, ang sabi ko is gagamit ka lang ng isa pang relay. So meron kang in, meron kang out. Okay, kung may out ka dito na 12 volts, pag nag-on na to 12 volts, lalagyan mo na siya ng relay lang. Okay, ito yung coil nya, papunta lang dito, and yung switch papunta na doon sa kinat natin. So yung dalawa, same as lang siya dito. Ang kagandahan lang dito kasi is hindi na ako gumamit ng relay. Ang kagandahan naman dito sa kabila is hindi ka na magmo-modify, hindi ka na magpuputol-putol yan. Okay, yan. Pero less ano to, makakatipid ka ng konti lang naman. And since may relay naman to and hindi naman mabigat yung motor, yan, kaya ginawa ko na lang ito para hindi masyadong marami yung yung ginamit kong devices dun sa solar panel ko. So hope na ipaintindi ko, and thank you guys sa pagtatanong. Salamat.